Paano nga ba malalaman kung meron kang open cases sa BIR? Pag-usapan natin? By the way, kung first time mo sa channel na 'to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Taon-taon nagfa-file ako ng tax, maging quarterly, at dahil ginagawa ko siya mag-isa or DIY yung file taxing ko, gusto kong makasiguro na tama yung ginagawa ko at isa sa mga paraan na yun ay ang pag-check kung meron ba akong open cases. Ibig sabihin, may na-file ba akong maling form o may hindi ba ako na-file? O baka mamaya final ko siya pero hindi siya na-recognize or hindi nag-reflect sa system. So para sa peace of mind na lang din, kada taon, pumupunta ako sa BIR para i-check kung may open cases ako. Pero sa lahat ng ginagawa ko sa BIR, halimbawa yung pag-file, online, pagbayad, online ko yan ginagawa. Ang open cases lang, ito lang yung pinaka-manual. Again, ginagawa ko lang to para sa peace of mind ko. Pwede nyo rin gawin, hindi naman to mandatory. Optional lang, pero maganda rin na i-consider natin na gawin. After all, isang beses lang naman siya sa isang taon pwede gawin. Or pwede nyo gawin kung masyado na kayo nagka-file matagal at ngayon nyo lang naisipan na ipacheck kung may open cases ba kayo. And dagdag ko na lang din na ginagawa ko to bago matapos yung deadline for annual filing. Para just in case na may hindi pala ako na-file o hindi pumasok sa system, at least hindi ako magkakaroon ng penalty just in case nahabulin ko siya for filing. So, paano ko to ginawa? Pumunta lang dun sa BIR office kung saan kayo nakaregister. And then, pumunta lang doon sa guard or sa nag-a-assist para makuha yung form na katulad nito. Itong form na to ay yung verification sheet or routing sheet. Maraming pupuntahan. Yung client support section, collection section, compliance section, maging yung assessment section. At ganito yung magiging itsura niya. Pipirmahan kada section. At dahil dyan, dito sa first step, kukuha na kayo ng number. Hindi lang isang number yung kinuha ko, madami siya kasi nga per section. Noong una, nalito pa ako kasi akala ko isang number lang for all this. Ito siya. Yun pala, iba-iba din siya. That's why pwede kayong bumalik sa step 1 para makakuha ng additional numbers na katulad nito. At yung number nyo nga, halimbawa, counter 3, number 16, ito counter 11, number 17, hihintayin nyo siyang matawag dito or mag-flash. Kung sakaling hindi nag-update ito, lumapit na lang kayo doon sa pinaka-counter na ka-assign kayo para marinig nyo kung tatawagin na ba yung number. At kapag tinawag na nga, lumapit na lang at ibigay yung routing slip. Tandaan na magdala na lang din ng valid ID. Dala ko yung TIN ID ko and also yung ibang government-issued ID para lang malaman na kayo mismo yung naglalakad or nagpapa-verify ng sarili nyong open cases or BIR account. And i-highlight ko na lang din na kada section nga pala iba't ibang counter katulad nito. Pwede nyo unahin yung sa first section, pero sa case ko, nauna ko yung pangalawa, yung sa collection section. Ang pinaka-importante nyong i-check is yung open cases, pero wag lang yan yung ipa-check ninyo. Maging yung ibang option dito kasi hindi ito pipirmahan sa assessment section kung hindi kompleto. Lahat ito dapat pirmado. Very quick, singit ko lang na kung kailangan mo ng electric fan na matibay, malakas ang hangin, at kahit summer, pwedeng-pwede, try nyo tong Panasonic Inverter Electric Fan. Napakatipid sa kuryente, napakalakas ng hangin, at ang kinukonsumo lang niya ay kalahati nung karaniwang electric fan na meron tayo. 30 watts lang, meron ka ng Panasonic Electric Fan na inverter. Sa sobrang tiwala ko dito o sa sobrang ganda ng experience namin, bumili pa ako ng pangalawang electric fan na nagagamit namin lalo ngayong tag-init. Now, balik tayo sa video. So, ganito yung pinaka naging itsura niya na tawag na ako sa lahat ng counters na kailangan for this section. At sa compliance section niya, wala akong open cases. So, may peace of mind tayo dyan. At kapag napirmahan na itong tatlo, magpa-assist na lang sa guard kung saan ba yung assessment section. Kasi para dito, wala ng number. Sasabihin nyo na lang na ito na yung last na kailangan pirmahan at i-assist kayo sa pinakaloob kung saan man yung area para mapirmahan nga itong last part. And overall, ilang oras ba ako nagtagal sa BIR? Sa case ko, siguro umabot ako ng 2 oras. May pagkakataon kasi na sa ibang section, mabilis lang naman. Pinaka nagtagal ako dito sa client support section. Pero again, iba-iba yan. Depende rin sa dami ng tao.
At kung gaano rin kayo minsan kaaga pumunta sa BIR. Ako pumunta na ako ng launch, that's why medyo maraming tao na that time. Pero still, hindi naman ako nagtagal ng sobra, like 1 to 2 hours lang, natapos ko na itong buong proseso. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!